November 11, Lunes. Ang tagal nito mawala yung tigyawat ko. Nandito pa rin, pero tumigil na siya sa paglaki, hanggang dito na lang. Ang sabi sa akin, wag kong hawak-hawakan yung mismong dahil syempre madudumihan, magkaka-germs, tatagal, basta ganun. Pero yan, halatang halata pa rin. So ayun, mag-aano tayo, duplex project. Good morning. Oh, palit kayo. Araw naman Ano yan, lingguhan? ako, sir. Pero nung nakaraan, 9 days. Kaya nga ngayon lingguhan na. Sige. Ay, sir, ingat. Okay. Shifting yung mga gwardiya natin, no. Kaya nag-shift sila tuwing linggo. So may pang umaga, may pang gabi. Ngayon yung kausap natin, yan yung dating pang gabi. Ngayon pang umaga na siya. So ngayon mabalik tayo. Doon tayo sa ating the usual pag start ng linggo. Itong Lunes natin, i-check natin ang progress sa ating duplex project. And then pagtapos naman nito, it's the time of the month din na kailangan natin magbayad ng ating buwanan, ang ating renta sa SM. Magbabayad tayo ng renta dahil meron tayong franchise business. May Takoyodon store tayo sa SM San Pedro. Yun, magbabayad tayo sa bangko mamaya yung mga singil na ni SM sa atin sa pagrenta ng lugar nila sa food court. So medyo full pack tayo. And last, suspended po ang mga eskwela ngayon ng mga bata dahil may bagyong Nikki. Letter N na yung bagyo natin. May bagyong Nikki, pero so far wala pang ulan, pero nag-expect tayo anytime, baka mamaya, basta anytime bubuhos to, no? Pero since morning hanggang ngayon, na po kasi ngayon, no, mag-11 na ng umaga, hindi pa umubuhos ang ulan. Makulimlim lang yung panahon. Ganyan din yung nangyari before kay kay Christine, naalala ko. Nagsuspend na agad yung mga school sa eskwela. Tapos mga umaga hanggang hapon, mga alas 2, alas 3, wala pang ulan. Tapos yun, non-stop na siya simula nung mga 4 PM hanggang the next day na. Lalo na yung madaling araw, doon siya, doon talaga siya bumuelo. So, expect natin ganun, wag tayong pakampante. Kaya ingat-ingat pa rin, lalong-lalo na yung alam nyong madalas bahain yung lugar nyo, yun. Kaya ingat. Okay. So ito ang after 1 week, halos napalitada na lahat. Actually napalitada na lahat. So primary coating na lang ang kailangan dito. Dito sa baba na primary coat na. Dito sa taas ang sunod. Hindi nakapaghakot, no? Dami pa rin, no? Naghakot pa. Tas ito natira. Okay. Kasi sabi sa akin ni Foreman, nakakutin daw lahat para lumuwag na eh. Meron mamaya. Oo. Sige. Okay, check ko both units kung na-tiles na. Dito muna tayo sa unit A. Simula tayo dito. Total, nagga-grinder pa doon, maingay eh. Ayun. So, dito tayo sa living area. So, ito, halos lahat na tiles na. Good morning! Dito, hindi pa tapos. Tsaka sa powder room. Yan. Okay. So, dito po yung living area. Nandun yung kitchen. Punta tayo dun mamaya. Ito ang car garage. Again, paulit-ulit kong sinasabi, kung meron kang dalawang kotseng maliliit, like yung mga Wigo style, kasya dyan. Pero kung mga SUV, tulad nung gamit natin, or mga pick-up, kasyang-kasya,
isa ipasok natin, maluwag pa rin yung space yan. So, let's move. Ito, open area to. Pwede dito laundry, pwede magsampay, open air. Ito naman, kitchen natin. So, akyat tayo. Ay, second floor. Nagpipintura na si ano. Pang finish na ba yan? Hindi pa. May second coating pa yan. So, first coating pa lang to. Okay. So, dito naman tayo. Na-tiles na yung dito sa masters. Ito yung sa ano. Dito muna tayo sa second and third bedroom. Yan. Na-tiles na. Ayun si kuya kanina. Dito tayo sa isang bedroom. Yan. Naka-tiles na rin. And naka-primary coating na. Pero sinisimulan na ni kuya. Tapos ito ang shared. Saglit lang Ito ang shared. Na-tiles na rin pala yung banyo, no? Hindi, okay lang. Ayan. Na-tiles na. Pipicturean ko yan mamaya. Tapos ito, papakinisin tapos pintura, no? Oo. Hanggang dito lang yung tiles. Skim coat, oo. Dito tayo sa masters. Yan. Okay. Even yung toilet and bath ng masters, okay na. So, yan, na-tiles na lahat. Ito yung view natin sa labas. Window sa ating masters. Dito po sa masters, kasya dito mga queen size bed. Yan, pwede dito. Kung gusto mo naman dito, depende sa arrangement mo kasi dito pwede kang maglagay ng mga mesa, no? Yan. So, okay. Mag-take pictures tayo. Pakita pala natin toilet and bath. Yan. Luwag, oh. Ito yung mga pintuan niya. So, na-tiles na rin yung banyo. Ayan. Okay, silipin natin yung kabilang unit. So, hindi lang isang unit ang i-check natin ngayon. Pati na rin yung kabila. Pero very lang yan, identical parehong-parehong design. Tayo sa kabila na yun. So, ito siya. Unit B. Pasok tayo. Ayan, good morning. So dito, na-tiles na. Dito sa kabila, hindi pa tapos, no? Pero unti na lang. Yan. Dito tayo sa living area. Ito yung toilet and bath nila. Dito na-tiles na. Pero yung powder room, hindi pa na-tiles. Yan. So, dito tayo. Kitchen. Open air. Pwedeng laundry area. So, dito tayo sa second floor. Ito, mabilisan na tayo dito dahil inikot na natin yung So, chine-check na lang natin kung ano na yung mga natapos sa mga tiling, no? So, dito sa powder room sa second floor, dito sa unit B, hindi pa nata-tiles yung banyo. Pero yung mga flooring niya, yan, tapos na lahat. Even doon. Then, let's go to masters. Yan. Yan ang master's bedroom dito. So, dito, ongoing yung tiling ng toilet and bath. So, ito yung view naman. Okay. Morning. Morning, sir. Okay, bayad na naman tayo sa ating takoya doon, no? Ang ating renta sa SM. So,
Siya nga pala, nakalimutan ko sabihin, kahapon, sinelebrate namin sa Alabang West Parade yung birthday po ng bayaw ko, si TJ. Nagkita-kita po kaming side ni Tinsel, si TJ and family niya. Kumain po kami sa restaurant sa Alabang West Parade. Papakita ko lang po yung kanta kami ng happy birthday sa bayaw ko. Eto. Ang dami nun. Di na niwala. Hindi, wala pang ano. Ay, yung ano kasi. Layo, ang layo. Ang layo, Happy. Blue. Blue. Oh, very good. Galing. Happy birthday. Salamat. Siyempre, walang kamatayang SM kami. Dinner time. Since wala naman pasok si Pixar, kain kami dito ng dinner sa Manam. Bagong bukas dito sa SM. Yan, Manam. Malamig daw, okay sa'yo? Okay lang. Ikaw. So, ito ang menu. Wala. Pero itong orderin namin. Yan, sisig. Yung sisig nga. Lang? Tapos hanap tayo iba. Pandagdag. May, naalala ko to, nagdala si Dayan Neta dati, pansit sisig. Masarap to eh. Dun sa bahay ng kapatid ko. Okay. Meron na kaming seat. Yun. Sisig. Chicken wings patis. Ano to? Pork adobo? Pork adobo. Garlic rice. Tapos may order si Pixar na Peking chicken. Parang Peking duck pero chicken. November 12, Tuesday. Sobrang busog na busog ako kagabi. Ang daming nakain. Halos nakailang salok ng kanin ako. So, kailangan bawiin na sa pag-workout yung mga nalaman kagabi. Pero, ang nagandahan kagabi, after kong kumain ng mga alas 6, mga 7 o'clock na rin yun, no? 7 o'clock ng gabi yung dinner namin sa Manam. Hindi na ako kumain ulit ng mga midnight snack kasi usually, ugali kong kumakain pa sa bahay kahit mga tinapay, mga kung ano-ano. Pero, dahil nga sa sobrang kabusugan ko, hindi ko na nagawa yun, no? Pero nasa isip ko, gusto kong kumain. Pero yung oras na para gawin ko na mag-midnight snack, hindi kaya eh. Yung appetite ko, parang hindi ko na kayang ngumuya pa. Which is good, dahil na-extend lalo yung pag-intermittent fasting natin. Ayun, since kahapon hanggang ngayon wala pa tayong kinakain. And malakas na malakas pa tayo. Kayang-kaya pa mag-workout. And then later on, yung ating usual, magtitinapay na lang muna tayo. And then sa gabi, doon tayo mag-heavy meal. So, masarap sa Manam. Presyo-wise, ayos na rin dahil masarap yung pagkain talaga, no? Madalang lang ako makakain sa Manam kasi nga dito sa Las Piñas area, ang meron lang before is sa may Alabang, sa may Molito, Alabang. Tapos niyan sa mga Maynila na alam ko, sa mga Mall of Asia,
So recently nagbukas kasi sila dito sa South Mall, kaya yun, sinubukan namin. And definitely hindi yan yung magiging last. Babalik kami ron dahil masarap nga naman yung pagkain. Itatry naman namin yung mga ibang putahe. Ayan. So again, Tuesday today, maganda rin para sa akin. Wala tayong task for today, wala tayong trabaho for today. I think bukas ulit. So ngayon, lulubusin natin ang araw natin. Workout tayo, di ba? Yun lang ang gagawin natin. Tapos sa hapon, baseball training ni Pixar, susunduin natin siya. So, yun nga pala, no? Di ba sa US, bago na yung presidente, si Donald Trump na. Pag nanonood ako lagi sa YouTube, laging lumalabas sa feed ko yung mga rules na i-implement niya pagdating na ng termino niya, which is January 20 next year. So, eto gusto ko lang naman i-share, hindi naman tayo mag-uusap politics talaga na yung mga i-breakdown natin, hindi. Marami kasi ako mga kaibigan sa US, nagtatanong-tanong din ako, ano ba ang mga kinakatakot ng mga ibang tao or lalo na yung mga Pilipino sa pagdating na ni Trump, no? Kasi honestly, may mga nakikita akong mga post sa Facebook, may mga anti-Trump talaga sila, sinasabi nila anti-illegal immigrant si Trump. Gusto niya yung mga white America first, parang ganun. White American first, yun yung tamang term. Yun yung mga nababasa ko lang, no. So pero kinlaro sa akin ng isang kaibigan ko na si Trump, ayaw niya lang naman sa illegal immigrant, yung mga pumasok ng Amerika ng illegal, yung mga TNT, tago ng tago, walang papel. Wala nang papel pero sorry, nabara yung ko. Wala nang papel pero nagtatrabaho pa rin, no? Yung kumbaga yung trabaho na para sa mga average Americans na may papel, citizen man or legal resident, walang napupuntang trabaho sa kanila. Instead, napupunta sa mga illegal aliens, illegal immigrants, and natitake advantage sila kung sang kumpanya man sila nagtatrabaho. Kasi syempre, cheap labor ang nangyayari, kontrolado ng mga kumpanya. So, disadvantage na sa illegal alien kasi nasasamantala sila. At the same time, disadvantage din sa mga legal resident or American citizen ng US. Yun lang naman ang explanation sa akin when it comes dito sa i-implement ni Trump na plan niyang i-mass deportation yung mga illegal aliens, illegal immigrants na nasa US ngayon. Yun lang, kasi 'di ba ako before kasi hindi ko naman na-share sa vlog, kaya din nakaka-relate ako. Sometime almost 20 years ago, nagplano rin akong manirahan at magtrabaho sa States. Yan. So hindi lang nag-work out. Hindi lang nag-work out. Pero ayun, meron naman tayong tourist visa kaya nakakabisi-bisita tayo. And yung time na nagplano ako noon, almost 20 years ago, nalaman ko rin yung mga certain rules, yung kung anong mga dapat mong applyan. Kaya itong mga naririnig kong news ngayon, medyo nakaka-relate tayo. So, ayun, shinare lang naman sa akin at shinare ko lang naman din para may topic din naman tayo sa vlog natin. Pero, yun na, hindi na natin masyadong i-breakdown to dahil usapang usapang politics na to, and wala naman tayo sa Amerika. Baka sabihin ano naman pake ko, no? Curious lang ako at gusto ko lang naman i-share sa inyo yung mga nababalitaan ko, no? So, anti-Trump ka or pro-Trump ka, yan, nasa sa inyo yung no? Pero ako, wala naman akong pinapanigan. Basta doon lang tayo sa tama, di ba? Doon lang tayo sa tama. Ganda ng weather natin today. Sunny day. Yun, tulad nga nung sabi ko kanina, may baseball training sina Pixar later. Susunduin natin after. Ibig sabihin nun, back to school na sila. Wala na yung bagyong Nika.
Kamali ako ng pagkasabi, no? Nikki sinabi ko, Nika pala yung pangalan ng bagyo. Dali lang. Morning, sir. Good morning. Ay, hindi pala yan. Tama. 43 days to go. So ayun, wala na si bagyong Nika. Pero may parating pang isang bagyo. Actually, dalawa pa yung bagyong nakita sa weather report natin, no, yung Pag-asa. Pero minomonitor pa nila. Pero as of now, hanggang tomorrow yata, maganda yung magiging weather natin. Gusto tayo mag-gym. Coffee tayo. Coffee and bili tayo sa Jollibee ng favorite natin. Tuna pie. Hindi ako kumakain ng tuna talaga, yung tuna na century tuna o ano. Pero favorite na favorite ko to. Hindi ko alam kung bakit. Weirdo eh, no? Tapos nagbaon ako ng tinapay. Bumili yung kahapon yung nagmanam kami. Bumili ako sa French baker ng raisin bread. Ito. Baon ko ngayon. So, ito lang ang lunch ko. Bread, tuna pie, and iced coffee. So, yun lang muna kakainin natin dahil ang dami ko talaga nakain kahapon. Pero ano na, alauna na. So, meron na tayong 16 hours na naka-fasting. So, okay na, kakain na tayo. Yung bagong bagyo pala na darating, Ophel yung pangalan. So, I think in 2 days nandito magla-landfall siya sa Pilipinas sa bandang Catanduanes daw. So mag-expect tayo dito sa Manila. Paulan-ulan na naman yan. Ayaw tayo tantana ng mga bagyo eh, no? Okay.